Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa mga tips or sa practical guide sa pagbili ng lupa. Ano nga ba ang mga dapat i-check para masigurado na safe ang lupang bibilhin? Tatalakayin din natin ang kahalagahan ng pag-verify muna ng lupang bibilhin if ever na magkasuhan sa korte later on, especially in cases of double sale. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So ano nga ba ang mga tips kung paano makasigurado na safe ang lupang bibilhin? So number 1 na po dyan is syempre tingnan muna ang titulo na hawak ni seller. Dito kasi natin malalaman if may right nga ba si seller na ibenta yung lupa at kung pwede nga ba maging subject of sale yung property. Baka kasi mamaya CLOA pala ito at in effect pa yung mga restrictions. Then make sure din po na hawak nga talaga ni seller yung original copy ng titulo ng lupa. Huwag po kayong makontento na photocopy lang yung ipakita sa inyo. Dapat ma-present sa inyo as buyer yung original copy ng titulo. Malay natin, baka nakaprenda pala yung titulo ng lupa or baka naman nawala ni seller. So kapag wala yung original copy ng title, mahihirapan kayo as buyer na mapatransfer sa inyong pangalan yung titulo kasi need po isurrender mismo yung original copy ng titulo ng lupa sa Registry of Deeds para ma-process nila yung paglipat ng titulo. Then, ideally din po, dapat nakapangalan mismo yung titulo sa seller. Dapat yung pangalan mismo ng seller yung nakalagay sa titulo as registered owner. Madami kasing cases na nakapangalan pa ito sa mga namatay na magulang or minsan nga sa mga lolo or lola or sa great-grandparents pa ng seller. So kapag nakapangalan pa ito sa mga namatay na tao yung titulo, lahat po ng mga heirs ay need pumpirma. Unlike kapag titulo ay nakapangalan mismo sa seller na nagbebenta, then siya lang talaga ang pipirma sa deed of sale. So makakasigurado si buyer na walang ibang taong maghahabol sa lupa. Unlike kapag nakapangalan pa ito sa namatay na tao, hindi natin alam baka may maghabol pa na ibang heirs sa lupa. So much better po na yung registered owner mismo is si seller. So punta naman po tayo sa number 2. I-check naman po ang titulo sa Registry of Deeds. So kapag na-check na mismo ni buyer ang titulo sa seller, next pong gagawin is i-check naman ang titulo sa Registry of Deeds. Mag-request po kayo ng certified true copy ng titulo sa Registry of Deeds. Dito naman natin malalaman if legit nga ba or hindi peke ang titulo na hawak ni seller. Dito din natin malalaman if may mga annotations or encumbrances yung titulo. Dalawang klase po kasi yung original na title, yung original title na binibigay sa owner at yung another original title na hawak ng Registry of Deeds. So minsan akala ng iba clean title based sa titulo na hawak ng owner, pero pag check pala sa Registry of Deeds, may mga encumbrances na ito or annotation na nakalagay. Example, may mga adverse claim na pala doon. So always i-check din po dapat yung titulo sa Registry of Deeds. If hindi po masamahan ni seller personally si buyer sa Registry of Deeds, mag-demand po kayo na magpagawa ng special power of attorney na binibigyan kayo ng authority ni seller para mag-inquire ng lot status regarding sa lupang bibilhin at para kumuha na rin ng certified true copy nito. So dumako naman tayo ngayon sa number 3. Kumuha ng certificate of no pending case sa korte. Kumuha po ng certificate of no pending case sa regional trial court or municipal trial court kung saan located yung property. So aside sa Registry of Deeds, pwede ding i-check ang lupang bibilhin sa korte. Pwede kayong mag-demand sa seller na kumuha ng clearance sa korte na nagpapatunay na hindi subject of any litigation
or kaso yung lupa. Baka mamaya niyan, nakaliyen or subject of attachment na pala ito sa korte at baka anytime pwede itong kunin. Then dito po sa number 4, mag-hire ng geodetic engineer. So another thing to consider is mag-hire ng geodetic engineer para po makasigurado kayo sa area ng lupang bibilhin. At para ma-check na rin po if may overlapping sa boundaries ng lupa, especially sa mga kapitbahay nito. May mga cases kasi na nag-overlap si kapitbahay at ayaw na nitong ipagiba yung sumobra sa boundary at ayaw ding makipag-settle. So kawawa si buyer kasi nabawasan yung area ng lupang binili. At hassle din na idaan pa sa korte yung proseso para ibalik yung area na nag-overlap. Dagdag gastos at dagdag hassle sa part ng seller at sa part ng buyer. Then under number 5, the last thing to do para masigurado na safe yung lupang bibilhin is bisitahin mismo ang lupa para malaman if may illegal squatters or wala, or talagang si seller ba mismo yung may actual possession nito. Minsan kasi hindi na ito ginagawa ng buyer, lalo na yung mga nasa abroad. Merong naipalipat na yung titulo sa kanyang pangalan, tapos pag uwi niya at pagbisita sa lupa, gulat na lang ito na may ibang taong nakatira at ayaw umalis kahit pinakitaan na ng titulo at deed of sale. So dagdag gastos at sakit ng ulo on the part of the buyer kasi need pang mag-hire ng lawyer para mag-file ng ejectment case para mapaalis yung illegal occupants ng lupa. Hindi naman kasi sila basta-basta mapaalis lang kung ayaw talaga nilang umalis kahit with assistance pa ng barangay or police. The only way lang na mapaalis yung mga illegal squatters na ito is only by way of court order kung ayaw talaga nilang umalis. Ngayon, ano ba ang ibang kahalagahan? Bakit kailangan i-check muna ng buyer yung lupang bibilhin? So aside sa pagiging sure na mapalipat yung title ng lupa sa pangalan ng buyer, magiging protektado din po ito in the future. Especially if may taong maghabol sa lupa kahit na patituluhan na ito ng buyer. Kapag nag-verify muna kasi itong si buyer, legally speaking, ang tawag sa kanya ay buyer in good faith. At sobrang mahalaga po ito if ever na maging subject of litigation or kaso yung lupa. Minsan kasi nangyayari ito sa mga double sale na tinatawag. Ibinenta ulit ni seller sa ibang tao ang lupa kahit nabenta na ito before. So kapag considered ka as buyer in good faith, mas may better right ka doon sa lupang binili kaysa doon sa buyer na hindi nag-exercise ng due diligence by verifying muna yung status ng lupa. So importante po talaga na mag-verify muna ng status ng lupa before ito bilhin. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!